Hindi nagbibiro ang Poland. Alam nitong maaari itong sunod sa listahan ni Vladimir Putin. Kaya gusto nitong maging handa ipagtanggol ang sarili kung kailangan. Walang inaksayang oras. Mas mabilis ang kilos nito kaysa mga kalapit bansa at ginulat ang European Union sa agarang plano laban sa Russia pagdating ng 2026, isang makabagong anti-drone system na maaring gawing walang silbi ang mga Shahid swarm ng Kremlin. Hindi na nakapagtataka na gustong palakasin ng Poland ang depensa kahit walang malinaw na ebidensya na plano silang salakayin ng Russia sa lalapit na panahon. Maraming mga analyst at eksperto sa buong mundo ang matagal nang may pangamba na ang mga plano ni Putin na palawakin ang kanyang impluwensya ay lampas pa sa Ukraine. May mga usap-usapan at ulat na balak umano ng leader ng Russia na salakayin ang isa o higit pang mga bansa ng NATO na maaaring kabilang ang alinman sa 3 Baltic states, pati na rin ang mismong Poland. Hindi makatuwiran sakupin ang alinman sa mga bansang iyon dahil bahagi silang lahat ng makapangyarihang alyansang NATO at tinatamasa nila ang proteksyon ng pinakamalaki at pinakamakapangyarihang puwersang militar sa mundo, ang Estados Unidos ng Amerika, kasama ang malalaking puwersang militar tulad ng Pransya, Alemanya at nagkakaisang kaharian. Napatunayan ng Rusya na hindi ito laging makatuwiran at maaaring tingnan ni Putin ang Poland bilang susunod na hakbang sa plano niyang sakupin ang Europa. Tulad ng Lithuania, ang Poland ay nasa isang estratehikong lokasyon na may mahabang baybayin sa Baltic Sea. Hinahangganan nito ang Belarus, kaalyado ng Rusya, at may bahagi rin ng hangganan sa Russian exclave na Kaliningrad. Maaaring layunin ng Moscow na pagdugtungin ang exclave na ito sa natitirang Rusya, pagkontrol sa Svolky Gap, sa pagitan ng Belarus at Kaliningrad, sa hangganan ng Poland at Lithuania. Maaari rin nitong gamitin ang exclave para sa kanilang kalamangan, magsimula ng mga pag-atake sa teritoryo ng Poland mula sa Belarus sa silangan at Kaliningrad sa hilaga. Napipilitin ang Warsaw na hatiin ang kanilang mga puwersa o isugal ang tuluyang pagsuko sa isa sa mga harapan. Maaaring may iba pang plano ang Rusya para sa Poland. Maaaring maakit si Putin sa ideya ng pagsakop ng bahagi ng Poland para gawing buffer o security zone. Halimbawa, ang paghihiwalay ng mga rehiyon ng Rusya mula sa NATO sa kanlurang Europa. Maaari rin niyang putulin ang supply ng Poland sa Ukraine at mga bansang Baltiko para mas madali silang sakupin. Dahil sa pabago-bago niyang pagdedesisyon at magulong personalidad, hindi natin talaga malalaman kung ano ang tumatakbo sa isipan ng leader ng Rusya. Pero alam ng Poland na nasa alanganin itong posisyon at kailangan nitong maging handa na harapin ang totoong banta ng posibleng pananakop ng Rusya sa mga susunod na taon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinalalakas nito ang depensa. Nangunguna sa paggastos sa depensa sa Europa at NATO, naglalaan ng 5% ng gross domestic product sa militar. In-upgrade ng Polonya ang kagamitan nito. Namuhunan sa world-class na tangke, fighter jet, artillery, depensa sa himpapawid, at iba pang militar na gamit upang matiyak na, kahit na mas maliit ang bansa, kaya pa rin nitong makipagsabayan sa Russia kung kinakailangan. Inilunsad din nito ang kapana-panabik na East Shield Initiative na nagpapataas ng mga pisikal na harang at depensa laban sa electronic warfare sa silangang hangganan nito sa Belarus upang gawing halos imposibleng hamon ang anumang tangkang pananakop. Ngayon, may isa pa silang hakbang. Plano nilang simulan ang paggawa ng pambansang anti-drone system sa loob ng ilang buwan. Pinatatatag nila ang depensa laban sa mga drone ng Russia na halos gabi-gabing bumobomba sa mga bayan at lungsod ng malalayong bahagi ng Ukraine. Tandaan, inilabas na ng European Union ang plano para sa drone wall na magpoprotekta sa kalangitan ng kontinente noong Oktubre. Ang European Drone Defensive Initiative ay bahagi lang ng 5 taong depensa roadmap ng Europa. May network ng sensor, jamming system, at anti-drone na sandata sa European Union na kayang tukuyin at pigilan ang mapanganib na drone bago ito makapasok sa himpapawid ng European Union. Sa pag-anunsyo ng plano, sinabi ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission, wala nang oras para mag-aksaya. Pakinggan natin ang panawagan ng Baltic at magtayo ng pader laban sa mga drone. Hindi ito abstraktong ambisyon. Ito ang pundasyon ng kapani-paniwalang depensa at kakayahan ng Europa na sabay na binuo, ipinatupad at pinanatili para agarang tumugon.
Malinaw ang ating layunin. Ipagtatanggol ng Europa ang bawat pulgada ng teritoryo nito. Magsisimula ang proyekto sa unang quarter ng 2026. Plano itong maging operational sa dulo ng 2027 at matatapos sa dulo ng 2028. Kasunod ito ng sunod-sunod na pagpasok ng Russia sa himpapawid ng European Union gamit ang drone at fighter jet na tumawid sa hangganan ng ilang miyembrong bansa gaya ng Poland, Estonia at Romania. Malakas ang suporta ng Poland at mga bansang Baltic sa plano, habang iba ay mas pesimistiko at kritikal. Sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na hindi praktikal ang proyekto dahil sa mahabang silangang hangganan ng Europa na higit 1,800 milya o 3,000 kilometro. Pinuna ni Ministro ng Depensa ng Alemanya, Boris Pistorius, ang plano at iginiit na mas dapat unahin ng European Union ang mahahalagang pangangailangan sa depensa laban sa mga drone. Hindi sa pamamagitan ng drone wall. Maaaring pinapansin ng Poland ang mga kritiko o baka may sarili rin itong pagdududa sa inisyatiba. Sa kahit anong paraan, maaari sana nitong piniling maghintay at tingnan kung gaano kaepektibo ang pader kapag nagsimula na ang paggawa nito sa unang bahagi ng 2026. Sa halip, pinili nitong gumamit ng ibang paraan at kinuha sa sarili ang aksyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng sarili nitong inisyatiba laban sa drone. Ibinunyag ni Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk ang matapang na plano ng Poland sa panayam sa Bloomberg News. Ayon kay Tomczyk, sang-ayon sila sa pagpapalakas ng depensa sa himpapawid ng European Union at bukas silang pag-aralan ang mga panlabas na solusyon. Ngunit binibigyan namin ng prioridad ang mga pambansang proyekto. Sinabi ni Tomczyk na malapit nang i-anunsyo ng kagawaran ng tanggulan ang mga pamumuhunan sa teknolohiyang tutukoy, magja-jam at magne-neutralisa ng mapanirang drone. Hindi niya idinetalye kung aling mga teknolohiya ang partikular na pagtutuunan ng Poland or kung magkano ang halaga ng pamumuhunan ng gobyerno. Ngunit umaasa siyang makakakuha ang mga kumpanyang Polish ng hindi bababa sa kalahati ng mga kontratang pasangkot. Sinabi niyang ang bagong depensa laban sa drone ay bahagi ng mas malaking programa ng depensa ng himpapawid para protektahan ang kalangitan, infrastruktura at mamamayan ng Poland laban sa mga mananakop. Ipinagpatuloy niya at binanggit na maaaring magsilbing karagdagan ang European Union drone wall sa bagong sistema ng Poland. At sinabi niya, lubos naming gagamitin ang panlabas na kagamitan. Tungkol naman sa pondo, sinabi ni Tomczyk na gagamitin ng pamahalaan ng Poland ang Support to Accelerate Financial Assistance for European Defense Loan Program ng European Union para pondohan ang bagong drone shield. Muli, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa mga partikular na halaga. Ang Support to Accelerate Financial Assistance for European Defense Program, Security Action for Europe, ay opisyal na inaprubahan ng Konseho ng European Union noong Mayo 27, 2025. Maaaring magbigay ng hanggang 150 bilyong euro na pautang, na mababa ang interes at mahaba ang bayaran sa mga miyembrong estadong nangangailangan. Ang mga pautang ay nakalaan para pondohan ang mga agarang at malakihang proyekto ng pagbili na itinuturing na kritikal para sa seguridad ng kontinente. Dahil nasa harapan ng Europa at katabi ang Russia, Belarus at Ukraine, nararapat tumanggap ang Polonya ng pinakamalaking bahagi mula sa 150 bilyon. Halos 44 na bilyong euro ang inilaan dito, mas mataas kaysa sa ibang bansa. Halimbawa, ang mga bansang Baltiko ay nakatanggap ng pagitan ng 26 at 63 bilyong euro, habang ang nakalaan sa Romania ay higit sa 100 at 66 na bilyong euro. Malinaw na balak ng Poland na gamitin ang perang iyon sa pinakamabisang paraan. Ginagawa ang lahat ng makakaya upang gawing hindi mapasok ang mga hangganan nito at gawing ligtas hanggat maaari ang himpapawid nito. Bukod pa rito, ayaw ng Warsaw na mag-aksaya ng kahit kaunting oras pagdating sa pagbuo at pagpapalaganap ng kanilang bagong depensa laban sa drone. Sabi ni Tomczyk, inaasahan ng pamahalaan na aandar na ang sistema sa loob ng 3 buwan mula sa mga anunsyo. Samantala, ang buong anti-drone na sistema ay inaasahang matatapos sa loob lamang ng 2 taon. Kaya, hanggat sumusunod ang Poland sa kanilang schedule, dapat ay mayroon na silang kahit paanong bahagi ng depensa na gumagana pagsapit ng simula ng 2026 na
madaragdagan pa ng mga karagdagang sistema habang lumilipas ang taon at papasok ng 2027. Dahil palihim pa si Deputy Minister, hindi pa natin alam ang detalye ng bagong sistema. Nagpahiwatig si Tomczyk na magiging multi-layered ang defense network, gamit ang iba't ibang kagamitan para tukuyin, kilalanin, at sirain ang mga drone. Dapat kumpleto ang sandata laban sa drone. Dapat itong may sensors at effectors na sabay gumagana. Una, tinutukoy ang mga bagay, tapos dinineutralize ang mga ito. Kumpirmado ni Polando na ang bagong inisyatiba laban sa drone ay magiging panibagong layer sa mabilis na umuunlad at lalong nagiging komplikadong air defense network ng bansa. Kasama na rito ang mga long at medium range na sistema para salagin ang anumang paparating na helicopter, drone, jet, at maging mga cruise missile. Bukod pa rito, hindi lang pinapalakas ng Polando ang depensa laban sa mga drone, kundi nag-i-invest din sila sa paggawa ng sarili nilang drone army na magagamit nila para sa mga kontra-operasyon laban sa sinumang mananakop. Noong Hulyo, sinabi ng Ministry ng Depensa ng Polando na gagastos sila ng 200 milyong zloty, 542 milyon, hanggang 2,025 para sa combat at training grounds. Ayon kay Tomczyk, kakaiba ang paggamit ng mga unmanned weapon system ng mga Ruso at Ukranyano. Dapat gawing prioridad ang pagpapalakas ng kakayahan sa lahat ng aktibidad, himapawid, lupa, at dagat. Malinaw na walang balak ang Poland na manatiling walang ginagawa. Panoorin kung ano ang mangyayari at umasa na sana ay gumanda ang sitwasyon sa Europa. Naghahanda ito para sa pinakamasamang posibleng mangyari. At tama lang na gawin nila iyon. Walang indikasyong hihinto ang agresyon ng Rusya habang tuloy ang araw-araw na pambobomba nito sa Ukraine gamit ang drone, misil at mga atake. Bagamat malaking paglala ng sitwasyon, ang direktang pag-atake sa NATO, posible pa rin itong mangyari at matagal nang tinutokso at sinusubok ng Kremlin ang silangang hangganan ng Europa. Ang drone attack sa Poland noong Setyembre, ang pinakamalaki at pinaka-nakababahala rito. May 19 hanggang 23 drone na tumawid sa Ukraine at pumasok sa himpapawid ng Poland. Agad tumugon ang Poland at ilang NATO allies, nagpadala ng fighter jets para subaybayan at pabagsakin ang ilang drone. Pero hindi naging ganoon ka-epektibo ang tugon. Sa simula, 4 lang na drone ang napabagsak gamit ang mamahaling interceptor missile. Nagkaroon din ng hindi kinakailangang pinsala dahil sa isang missile, isang AIM-100 at 20 advanced medium-range air-to-air missile na pinakawalan ng Polish F-16 fighter na hindi tumama sa target at bumagsak sa isang residential na gusali, winasak ang bubong ng bahay. Pero sa kabutihang palad ay hindi sumabog paglapag. Ipinakita ng insidente ang kakulangan sa depensa ng himpapawid ng Poland. Ngunit gumawa na ng hakbang ang bansa at mga kaalyado nito para ayusin ito. Pinalakas ng Poland ang trabaho sa kanilang East Shield National Defense Initiative, halimbawa, na inilunsad ng gobyerno ng bansa noong 2024 bilang tugon sa lumalalang agresyon ng Russia at Belarus. Sa ngayon, ito ang isa sa pinakamalaki at mahalagang pamumuhunan sa seguridad at depensa ng hangganan ng Poland mula pa ikalawang digmaang pandaigdig. Aabot sa $255 bilyon ang gastos ng East Shield kapag natapos ang lahat ng trabaho. Layunin nitong palakasin ang seguridad ng hangganan sa pamamagitan ng mga pisikal na harang, infrastruktura, mga hadlang laban sa tangke, minahan, bakod, bunker, tulay, at mga elektronikong sistema gaya ng anti-drone network, radar, at artificial intelligence-powered early warning system. Iyan ang magsusuri sa hangganan, mga teritoryo at mga nakapaligid na lugar para sa anumang palatandaan ng pag-atake o pananakop at magbibigay ng agarang babala upang ang Poland ay makapagpalipad ng mga jet, maisaaktibo ang depensa sa himpapawid at makapaghanda na ipagtanggol ang sarili. Makikinabang ang Poland sa Operation Eastern Sentry ng NATO na inilunsad noong Setyembre, 12 araw matapos lusubin ng drone ng Russia ang Poland. Layunin ng inisyatibong ito na palakasin ang kakayahan ng NATO sa depensa sa himpapawid, dagat, at lupa sa silangang Europa. Tinitiyak nito na mas handa ang bansa laban sa mga susunod na pag-atake ng drone, jet, missile ng Russia o iba pang kaaway. Ilang bansa sa alyansa ang nangakong magbibigay ng kagamitan, gaya ng 2 F-16 at isang anti-warfare frigate mula Dinamarca, 3 Rafale jets mula Pransya, 4 Eurofighter mula Alemanya, at iba pa. Nagkasundo ang mga bansa na magsanib puwersa
sa pagbabantay ng himpapawid sa silangang hangganan. Imbes na bawat isa lang ang may pananagutan sa sariling himpapawid. Sa pag-anunsyo ng inisyatibo, sinabi ni Mark Rutte, kalihim general ng NATO, narito kami ni General Grinkovich para i-anunsyo ang paglulunsad ng NATO ng Eastern Sentry upang palakasin ang depensa sa silangan. Ang pagsasanib ng East Shield at Eastern Sentry ay magdudulot ng malaking pagbabago sa hangganan ng Poland dahil ilulunsad ang European Drone Defense Initiative sa 2026. Malamang magdadalawang isip ang Moscow bago umatake sa Poland. Ngunit ang bagong drone defense network ng Warsaw ang maaring pinakamahalaga at kahangahangang dagdag. Malinaw na ang mga drone ang maghahari sa mga digmaan sa hinaharap. Napatunayan na iyan nang walang alinlangan sa Ukraine, kung saan mabilis na nagbago ang digmaan mula sa tradisyonal na mga tangke ng labanan noong mga unang yugto patungo sa mga grupo ng drone at mga tumpak na pag-atake. Habang lumilipas ang panahon, regular nang nagpapadala ang Russia ng daan-daang drone gabi-gabi para bombahin ang iba't ibang bahagi ng Ukraine. Nagtayo sila ng bagong pabrika ng drone at naglaan ng malaking pondo para makagawa ng libu-libong drone bawat buwan. Nag-i-invest ang Kremlin sa mas advanced na drone tech, gaya ng artificial intelligence, powered units na kayang lumipad mag-isa sa pre-programmed na destinasyon ng walang pilotong tao, pati drone na di tinatablan ng kasalukuyang electronic warfare. Napilitang mag-adjust ang puwersa ng Kyiv dito dahil sa sariling inobasyon at tulong ng mga kaalyado. Nabuo ng Ukraine ang isa sa pinakasophisticadong layered air defense networks sa mundo. Umabot na ito sa puntong kaya nitong tuloy-tuloy na pabagsakin ang humigit kumulang 80% ng mga drone na ipinapadala ng mga puwersa ng Kremlin. Karamihan sa ibang mga bansa sa buong mundo ay wala ring ganitong uri ng depensa. At wala rin silang ganitong karanasan na tulad ng sa Ukraine. Kaya kung may malaking grupo ng mga Russian drone na dumating sa kanila, maraming bansa, kahit pa yung mga itinuturing na pinakamalalakas na militar sa mundo, ay mahihirapan na labanan ito nang hindi nagkakaroon ng pinsala at mga nasawi. Alam ng Poland kung ano ang kayang gawin ng Russian drone. Naranasan nila ito noong Setyembre. Nahirapan silang tumugon ng kasing epektibo ng Ukraine. Pero natututo sila mula sa karanasang iyon. Gumagawa sila ng matibay na hakbang para mas mabilis harapin ang mga drone ng Russia na tatawid sa kanilang hangganan kumpara dati. Ginagaya nila ang Ukraine sa pagbuo ng komplikado at sunod-sunod na depensa, gamit ang radar, surveillance, early warning, air defenses, interceptors, drones, sensors, at iba pa. Dahil dito, mabilis na nagiging isa ang Poland sa pinakamalalakas at pinakahanda sa digmaan sa Europa. Habang ang iba ay nag-aatubili at nag-aaksaya ng oras, kumikilos ang Poland. Malaki ang itinaas ng kanilang gastusin sa depensa mula nang magsimula ang digmaan. Umorder sila ng mga nangungunang tangke sa mundo mula sa mga bansa tulad ng United States, Germany at South Korea. At malaki ang ininvest nila sa karagdagang kagamitan, gaya ng mga artillery system para bombahin ang sinumang mananakop na kalaban at mga fighter jet para magbantay sa kanilang himpapawid. Nagplano sila ng bagong conscription program kung saan lahat ng malalakas na kalalakihang Polish ay sasailalim sa sapilitang military training. Dahil dito, mas malakas na ngayon ang kanilang ground at air forces kaysa dati at inaasahang lalaki pa ang kanilang hukbo sa mga susunod na buwan. Dumarami ang bilang ng mga aktibong sundalo at mga sanay na reservistang handang maglingkod sa kanilang bansa kung kinakailangan. Hindi lang magkakaroon ang Poland ng bagong sistema laban sa drone ng Russia, kundi magtatayo rin ito ng hukbong kayang depensahan at protektahan ang kanilang teritoryo o soberanya laban sa anumang banta. Matututuhan mo sa video kung paano naghahanda ang Poland sa digmaan kontra Russia at ang mga bagong kagamitan ng militar ng Warsaw. Kung gusto mong malaman kung paano posibleng sumiklab ang digmaan sa Poland at Russia ng mas maaga, panoorin ang video na ito tungkol sa tumitinding tensyon sa hangganan ng Poland. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang pagsusuri sa militar at balitang mula Russia, Ukraine,
Europa, at iba pang bahagi ng mundo. Salamat sa panonood.